Ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Adonis, tulog na si Pining. At tapos na rin kitang minasahe. Kaya pwede na nating gawin ang gusto natin. Naging nababaliw ako sa lindog mo, Veronica. Pero kinakabahan ako. Baka mahuli tayo sa akto. Hindi naman siguro. Kaya simulan na natin. Oh, Veronica. Nakakabaliw ka talaga. Adonis, sabik na sabik ako sa'yo. Adonis? Pining! Pining! Gising ka pa pala. Matulog ka na. Huwag kang magpuyat. Dahil masama yan sa pinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala kay Adonis. Ako ang bahala sa kanya. Veronica, hindi kasi ako makatulog kung hindi ko siya katabi. Visit, nagising pa si Pining. Pagkakataon na sana naming magpaligaya ni Adonis si Istorbo. May sinasabi ka ba, friend? Ha? Wala. Sabi ko, visit ka. Matulog ka na para hindi ka mapuyat. Adonis, doon na tayo sa kwarto. Halika na. Veronica, matulog ka na. Dahil may gagawin pa kaming mag-asawa. Naku, patay. Napurnada pa. Oy, Rodolph. Gabing-gabi na. Nasa labas ka pa. Huwag mong sabihin, sumasama kang mag-duty. Hindi, Darwina. Hindi kasi ako makatulog eh. Walang asawa ko sa bahay. Kaya, iinom ako ng serbesa para makatulog ako kaagad. Ay, ganun ba? O sige, sandali lang at bibigyan kita ng serbesa. Ito ang Rodolph. Ito yung order mo. Salamat, Darwina. Huwag kang mag-alala. Isang buti lang. Kapag naubos ko ito, aalis na rin ako. At matutulog na para hindi ka naman mapuyat. Siya nga pala, Rodolph. Ha? Ang ganda ng pamamalakad ng mga opisyal ngayon, ha? Nag-umpisa na kanina yung fruit habit na ipinatupad nila. At kasama ka yata na nagmungkahi ng habit na yun. Oo, Darwina. Talagang maganda sanang pamamalakad kung walang katulad nila Kagawad Asyong. Natutol ng tutol sa mga plano nila. Kaya walang nangyayari. Pero tingnan mo ngayon. Ang ganda ng samahan ng mga kabarangay natin, di ba? Nagtutulungan sa paglilinis ng kanal at estero. Siguradong hindi na magkakabaha tuwing umuulan. Sarap. Ha? Lamig. Nako, inubos mo kaagad ang serbesa, Rodolph. Ah? Ubus mo na kaagad. Ganun akong minom, Darwina. Sige, itong bayad ko ha. Makauwi na nga. Matulog na. Nakakainis naman to. Ang tagal-tagal ni Adonis dun sa kwarto nila. Sana lumabas na para ituloy namin ang plano. Sana makatulong na si Pining. Ayan. Lumabas na si Adonis. Salamat. Matutuloy rin ang plano namin. Adonis, o ano,
Tulog na ba si Pining? Oo, Veronica. Tulog na tulog niya. Naku, wrong time naman ang asawa ko. O ano, halika na dun sa bakanting kwarto at ituloy na natin ang plano. Naku, Veronica, pasensya ka na. Pagod na ako. Pinilit ako ng Pining eh. Nakadalawang round kami. Hindi ko na kaya. Sa ibang araw na. Pisit, nakakainis ka naman. Di ka man lang nagtira ng lakas mo para sa akin. Pasensya ka na talaga, Veronica. Talagang hindi ko na kaya eh. Hindi na talaga. Parang awa mo na. Kahit yakapin lang kita. Ako nang bahala. Sige na, sige na. Veronica, maawa ka naman sa akin. Oh, talagang hindi ko na kaya. Sige, kapag hindi mo ako pinagbigyan, magtatampo ako sa'yo. Ano? Kuni, talagang hindi ko na kaya. Adonis, halika na. Isang round pa tayo. Ha? Nako, humirit pa ng isang round ng asawa ko. Patay. Abring, anong oras na? Nako, alas 3 na ng madaling araw. Baka pwede na tayong umuwi at magpahinga. Bakit ka uuwi? Sabi ni Kapitan hanggang alas 6 tayo. Ay, pero wala nang dumadaan. Alas 3 na, Benito. Umuwi na tayo. Sige, kung uuwi ka na, isusumbong kita kay Kapitan. Sige. Ay, nako, wag naman, Benito. Baka tanggalin ako ni Kapitan na si Biho. Wag, wala na akong hanap buhay. Ha? Ha? Abring, Ha? huwag ka maingay. May nakikita ako. Huwag ka maingay. Ako rin, Huwag ka maingay. Benito, may Ha? nakita rin ako, naku. Sa may likod ng waiting sheet, may 2 tao. Akong nakikita. Ay, baka magnanakaw yan. Halika, silipin natin Sige, sila. halika. Gumapang tayo papalapit sa kinaroroonan nila. Sige, halika. Ay, Benito, Oh. tignan mo. Ha? Tignan mo. Ha? Hindi ko pwede magkamali. Sino Veronica Dadulis? Ha? Magkayakap at naghalikan? Ay, oo nga. Ay, naku. Wow! Nakakaingit silang tignan. Ay, nako! Kilala niyo ba si Tonet? Tonet? Yung asawa ni Fermin? Na Ay. dating boksingero na ako. Yung nakuba? Kilala ni June? Ay. Na dating driver ng taxi. Yung nakuba, si boksingero? Pati ang Oo klaseng nga. lalaki ko, papatulan, parang naku. taong grasa sa tungyang Nauubusan. katawan. Parang Dahil naubusan mekaniko ng na lalaki. ngayon. Madalang Oo. maligo. Naku, gabing-gabi na. Nandito pa na nag-iinuman na naman ang mga marites na ito sa harapan ni Aling Ijang. At kung sino na naman ang napag-usapan ng tao. Buhay ng may buhay, pinakikialaman. Mag-aalis na nga dito. Hanapin ko si Adonis na yun. Ba't kaya siya nawala? Pati si Veronica, nawala rin. Saan kayo nagpuntang dalawa? Oo nga. Alam ko na. Baka umuwi si Veronica at nagpahatid kay Adonis. Oo, takot kasi si Veronica sa madilim. Kaya nagpahatid siguro kay Adonis. Ay, naku, itong si Adonis talaga. Itinuring na rin niya na parang tunay na kapatid si Veronica. Ay, naku, Benito. May bago tayong natuklasan sa Oo. gabing ito. Oo, Abring. Hindi ba? Pero huwag muna natin ipagsasabi sa iba ito, ha? Sikreto nating oo. dalawa. Di tayong dalawa lang. Oo. Sikrito muna na. Sina Ambring at Benito. May pinag-uusapan silang bagong natuklasan nila.
kaya yun? Ano? Lola Insyang, salamat naman at natapos na kayong maligo. Ha? Kanina ka pa ba dito sa labas? Binusuhan mo akong naliligo, no? Ha? Hindi, Lola. Hindi ako katulad ni Bunjing na manyakis. May sasabihin lang ako sa inyo. Ha? Ano yung chismis mo sa akin? Naku, Lola Insyang. Anong nakala mo sa akin, Marites? Naku, hindi ako member ng Marites, ha? Sabihin mo na kasi kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. Huwag mong ipapaalala sa akin ang nakaraang pag-ibig ko, dahil naalala ko ang sakit ng loob ko sa iyo. Parang gusto kitang sampalit. Dahil hanggang ngayon, nasasaktan pa ako kung naririnig ko ang pangalan ni Ferdinand. Dahil pinaasa niya ako, pero iba ang pinakasalan. Hindi, Lola. Hindi yun. Sige! Sabihin mo na sa akin kung ano yung sinasabi mo na natuklasan mo. Narinig ko ang usapan nila Ambring at Benito kanina. Ha? Sinong pinag-uusapan nila? Ako ba? Hindi naman, Lola. Kundi ang pumasok sa bawal na pag-ibig. Bawal na pag-ibig? Anong bawal na pag-ibig na sinasabi mo? Lola, ayon sa narinig ko sa kanilang dalawa, may nakita raw silang nagyayapusan at naghahalikan kagabi. Ha? Sino yung nakita nilang nagyayapusan at naghalikan? Sino, boy? Ayon sa narinig ko, asawa ng appointed yung lalaki at appointed official naman yung isa. Ano? Asawa ng appointed na opisyal ang isa? At yung isa naman ay appointed? Teka, alam ko na. Baka si Karen. Pero sino yung lalaki? Baka yung asawa ni Kagawad Pidreng. Ha? Oo nga, no. Tama. Baka yun lang ang pinag-uusapan nila Ambring at Benito. Kailangan tuklasin natin yung totoo. Dahil medyo bata pa at maganda yung asawa ni Kagawad Pidreng. Sige, sasabihin natin kay Kagawad Asyong para alam din niya. Sige, halika. Sabihin natin kaagad sa kanya para makapag-isip na rin siya kung paano siya makakagante sa mga nang-aape sa pagkatao niya. Veronica, nagawa uli natin ang hindi dapat gawin. Nagkasala naman tayo sa ating mga asawa. Oo, Adonis. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman nila malalaman to eh. Mananatiling lihim ang lahat. Parang ayaw ko nung maulit ito eh. Hindi ako patatahimikan ng aking konsensya. Lagi mo na lang sinasabi yan pagkatapos nating magsiping. Bakit? Hindi ka ba nasisiyan sa akin, ha? Nasihan din pero nakukonsensya nga ako eh. Mabuti pa siguro malis na tayo. Teka. Ha? Bakit? Ako, umaga na pala. Siguradong hinahanap na ako ni Pining. Oo nga, no. Naku, ibalik ko na itong damit ko at umuwi na tayo. Sige, mauna akong lalabas. Tapos sumunod ka na lang ha. Pero tingnan mo, baka may makakita sa'yo paglabas mo dito sa Kubo Limang Kanuto. Oo, ibabalik ko na itong damit ko. Hindi natin tuloy napansin ang oras. Inabot pala tayo ng umaga. Sige, mauna na ako ha. Oo, sige. Ayun na si Adonis. Ako, kakaiba talaga ang nararamdaman kong ligaya.
kapag siya ang kaulayaw ko. O Adonis, kailan kita kaya masusuli ulit? Kung hihiwalayan ka ni Pining, ako ang magiging designator successor sa piling mo. Kapitan, magandang naisipan mo. Maganda yung naisipan mo, Kap. Kakulangan ng health facilities. Kulang na kulang, pero nakapag-isip ka kagad ng solusyon. Nakapag-isip kayo ng solusyon, ha? Oo naman. Dahil mahal na mahal ko kayong mga kabarangay ka. Hanggat malakas pa ang katawan ka, ay hindi ko kayo pagsasawa ang paglingkuran. Ikaw ang kailangan ng barangay kapitan. Ang matapa na panunungkulan. Hindi ka katulad ng iba dyan na Mapurma lang sila eh. papurma lang pero wala namang nagagawa. Ganun Di ba, mga kasama? Eh, Papurma lang sila pero walang ako, naman. hindi ako papurma. Kung di talagang ginagawa ko ang aking tungkulin. Dahil yan ang aking sinumpaan. Kaya, para masolusyonan ang kakulangan sa health facilities, maglalagay tayo ng butika sa barangay. Lahat ng gamot ay ibibinta ng mura. At kung sakaling wala kang pera, pwede mong utangan at babayaran mo lang kapag may pira ka na. Maganda yan, Kap. Simula. Kaya susuportan ka namin ulit sa darating na 2005 barangay eleksyon. Mabuhay si Kapitan Karyo! Mabuhay! Delikado ito mga kasama. Hindi tayo makakapurma kapag hahayaan na lang natin si Karyong sa mga ginagawa niya. Mabangong na ang kanyang pangalan. Kakampi na niya ang mga head of the family. Ayun. Nagpapatayo sila ng butika sa barangay at murang-mura daw ang benta nila ng gamot. At halos ipahingi na kung wala silang pambili. Oo nga talagang nakuha niyang kilitin ng mga kabarangay natin ngayon, kagawad. Pari Ansyong, kailangan kumilos na tayo para matigil na ang kanyang pamamayagpag. Pero anong gagawin natin, pare? Oh. Tulungan niyo akong mag-isip dahil nanganganib ang ating karangalan. Anong kwenta ng pagiging dating number 1 kagawad ko kung hindi ako gagawa ng paraan para matalo si Karyong? Kaya magtutulungan tayo. Mag-isip din kayo kung anong gagawin natin para mapabagsak natin si Karyong. Alam ninyo kabarangay, ito ang 3 bagay na dahilan kung bakit hindi umuusad ang progreso ng ating bayan. Ito'y nagsisimula mismo sa barangay. Una, mga incompetent leaders, ang mga namumuno sa atin, kulang sa kaalaman sa panunungkulan. Kahit hindi nakapag-aral, kung may pera siya at maraming kamag-anak, ay mananalo siya. Kaya kahit mangmang, ay pwede siyang maging opisyal. Pero kulang naman sa kaalaman. O, di ba? palakpakan natin! Si Karen, mga kabarangay, palakpakan natin siya! Pangalawa, mga kabarangay, yung tinatawag na stubborn constituents. Marami ang bumuboto na kung sinong mas malaki ang ibibigay, yon ang kanilang ibuboto, kahit kulang sa kaalaman.
Tama nga naman yan. Ang galing mo talaga, Karen. Bilib kami sa kayo. Bilib na bilib Pangatlo, Kami sa'yo, ang Karen. peace and order. Naku, gulo doon, gulo dito. Paano tayo aasinso kung magulo? Ang mga barangay officials ay hindi marunong pagbatiin ang mga kabarangay niya. Kung minsan, lalo pa niyang pinag-aaway-away. Kaya ganito ang nangyayari. Walang asenso. Oh, yan, mga kabarangay. Ayan, kabarangay ko, di ba? Magaling magpaliwanag sa atin ang ating advisor. Palakpakan naman natin siya! Palakpakan natin. Wow! Ang galing mong mapaliwanag, Karen, ah! Sana ikaw na lang ang kapitan! Patay! Ano kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong sa tagpong yun? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!